Taliwas sa ating inaasahan mga kababayan na akala natin ko kontra dito sa ruling ni Chis Escudero sa pagpapasabina sa mga tax record, bank accounts, SALN at saka AMLA. Hindi lang kay VP Sara, ha? Hindi lang kay VP Sara, kundi pati na rin sa asawa niyang si Mans Carpio. Hindi lang from 2022, kundi maging way back 20 years mga kababayan, more or less. Simula 2007. Akala natin mga kababayan, unanimous tayo sa ating hanay na hindi makatarungan na ipasasabi na ang mga dokumento niyan maging yung mga panahon na hindi pa Vice Presidente si VP Sara Duterte. Pero iba ang pananaw ni Atty. Rowena Ganzon mga kababayan. Ang sa tingin niya, mayroon naman daw basihan si Chis Escudero sa pagsasapi ng iyan dahil nagsasite sila ng mga kung ano-anong mga kababayan eh. Tapos ang sabi niya, mukhang naging fair naman daw si Chis Whiz. Hindi natin sinasabi kalaban na natin si Ganzon mga kababayan ha, dahil magkaiba tayo ng opinion. Pero sa tingin natin talaga, isang injustice iyon kay VP Inday at isang malaking fishing expedition. Gayon paman, para kay Atty. Rowena Ganzon, naging fair daw si Chis Escudero doon. Panoorin niyo pa ha kung bakit niya nasabi. Kung saklaw ng sabpina, yung tinatawag nating panahon bago maging vice presidente, si partikular na mga kababayan, pinasabpina nila ang bank records, tax records, AMLA, almost 20 years. 20 years ang sakop mga kababayan, almost from 2007. Kahit 2022 pa lang mga kababayan naging vice presidente si Inday Sara Duterte. VP Sara, may batayang legal po ba yun? Batayang illegal. Ruling ni Senator Chis Escudero, nag-cite siya ng batas. Nagpapalusot mga kababayan, in short. Nagpapalusot. Dahil ang sabi nila, kukuha kami ng baseline eh. Kung baseline lang ang kukunin nyo, dapat 2021 ang pinasabpina ninyo. Umaasa kasi sila mga kababayan na makakita sila na kahit konting gusot doon sa mga SALN, sa BIR taxes, na hoping meron tayong makita dito para kahit hindi man natin talagang ma-impeach later, kakasuhan natin ng tax evasion later mga kababayan o ganyan, or isasabotahin natin ang mga negosyo. Kahit kung negosyante ka mga kababayan, kung talagang ipo-full audit ka, kagaya ng gagawin nila ngayon, sa lahat ng negosyo mga kababayan, walang perpekto. Posible talagang mayroon kang mali dyan o na-input. Kagaya na nakita nila kay Corona. Yan ang kanilang tinutumbok. At yung kay Corona dati, later on, napatunayan ng Korte Suprema na walang anomalya. Pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Yan ang gagawin nila mga kababayan kay VP Sara. I think that's the SALN law, if I am not mistaken, na sinasabing para tingnan ang mga unexplained wealth o yaman ng mga public officers ay pwedeng tingnan simula silang the first time na nag-file pero hindi yan impeachment. Yan mga kababayan, kung mayroon kang questionable na gawain, lalong-lalo na sa yung SALN, dumoble, tumiple. Kay VP Sara nga, ilang percent lang. Mas mataas pa ang tinaas nila Lacson, mga kababayan, nila Bangag, Romualdez. SALN. So, makikita para makita daw yung parang history ng paglobo ng mga ari-arian. Kaya, may legal basis po siyang sinite, kaya illegal sa tingin ko, basis. fair naman yung ruling na yun. Fair? Alright. Pero ang hirap lang kasi, di ba, parang mahirap. Kami, disagree kami sa iyo dyan, Ganzon. Dahil ang sabi nila, ang baseline lang kasi kinuha nila. Yan ang kanila mga kababayan. Umaasa sila na makakita sila ng sampa ng kaso kina VP Sara. Kasi sa mga tao na umintindi o kaya tumanggap na sabi niyo, impeachment nung time ng confidential funds lang. Confidential funds lang ang kanyang, kumbaga, ang corruption niya, base lang sa confidential funds sa ilang 100 million. Ako, sis, VP Sara pa, corruption. Nung confidential funds niya, yun yung secretary siya ng DepEd o vice president siya. Bakit naman yung simula pa mayor, kailangan pang tingnan yan. Relevant ba yan? Yan yung objection ni Attorney Poa na hindi naman yan relevant. Ang relevance kasi, argumento din yan sa fairness Sa, di ba, fairness na fair ba yan? Na, sabi niyo, yan mga kababayan, kumuha ng
kopya si Attorney Sheila, mga kababayan, sigurado tayo iaakyat niya yan sa Supreme Court. Confidential funds ang target nyo dito, na yan yung kanyang binusa niya yan. Yan ang graft on corruption nyo na base, yan ang basihan nyo sa impeachment, graft on corruption. Tapos ngayon, sasabihin, may allegation na naman kayo sa articles of impeachment ng unexplained wealth. Opo. So, magkaiba po yung confidential fund tsaka unexplained Unexplained. wealth Oh. nila na mga akusasyon. Mhm. At sinabi ni Attorney Poa na wala naman yan sa complaints nung original na complaint. Tapos sinabi na lang ng House Committee ang itong mga bank records na hindi specified, hindi nakalagay. Ano ba talagang bank records ang specified mo? Anong petsa, anong period, ganyan. Ang sinabi, lahat. Grabe lahat, no? Eto no, kung anong ginawa nila kay VP Sara, mga kababayan, dapat gawin din sa kanila. Bank records. Pero hindi rin pinayagan ni Senator Escudero na yung law office, pati law office bank accounts ni Attorney Manscarpio ay buksan. Kasi iba naman po yun. Meron po naman yung ibang entity naman yung law office. Hindi naman kasama doon si VP Sara sa law office ni Manscarpio. Yan nga sina Cheese, mga kababayan, no? Sina Matsing. Sa duda-duda nga yan dahil bakit hindi na sinasali ang salin ng kanilang asawa? Di ba legally married sila ni Hart, Evangelista, at saka si Matsing doon kay Sharon? Ang populubi, mga kababayan, ng mga salin ng Cheese at ni Kiko. Samantala, ang kanilang mga asawa, nagyayabang, mga kababayan. Si Sharon, nagyayabang na bilyonaryo. Diba dati? Narinig natin? Tapos si Hart, nagpi-flex ng kanyang multi-million, mga kababayan. Bilyon na siguro ang halaga ng mga alahas at mga bags na pinlex niya simulat sa pool, mga kababayan, sa social media. Bakit nagsiseparate kayo ng salin? At saka, wala naman po aligasyon na nagtago siya ng pera doon sa kanyang law office. Tsaka ano po yun may confidentiality po yun na talagang laging ina-uphold ng Supreme Court, yung confidentiality ng client lawyer relationship. Kasama na po doon yung mga bayad ng mga kliyente sa kanilang law office. Pero ang tingnan po natin yung sa huling-huli, sinabi ni Senator Escudero na may kapangyarihan ang impeachment court na magsabina, May kapangyarihan pero wala kayong karapatan na lumabag. Isapinan nyo yung within the time frame. require ng Ang baseline dyan, yung una niyang pagpasok. AMLC records. Di ba nandun sa AMLC records yung bank records niya di ba? Yes, opo. Iba yung tax records, Ito bank records. Ang sinasabi niya, dahil mag-asawa sila ni Attorney Manscarpio at si VP Sara, ang kanilang ari-arian ay common o kaya community. Opo. Kumbaga, kaya hindi pwedeng hindi kasali yung nasa pangalan. Oh, how about you, Cheese? Bakit hindi common ang pagkadeklara mo sa salin ng kay Hart at saka ikaw, Matsing? Na mga sa bangko na may pangalan si Attorney Manscarpio. Yun ang sinasabi kasi under the family code, nung nagpakasal sila under the family code, ay Share lahat. kung wala po kayong kasulatan, lahat po yan community. Lahat ng dinala nyo sa inyong mga pag-aari ng araw ng kasal na yon ay community. Ibig sabihin, dalawa kayo may-ari, 50-50. At lahat ng na-earn ninyo during the marriage ay community. Yes. Isang buo, kumbaga, tawag dyan. So, kaya nag-ruling siya. Yun ang basis ng ruling niya na hindi exempted si Attorney Manscarpio sa pagsusuri sa bank records niya dahil community property sila ni Ay, nako. VP Sara. Oo. Pero Halatang tuta na masyado si Cheese Escudero, mga kababayan. Tuta. Hawak kasi yan sa leeg, kilay na yan Gaya na lang yung kahapon, di ba? Alam niya. Paano siya naging lawyer, mga kababayan, na alam niya na hindi notarized, wala ngang pirma ni Malaskanyas, mga kababayan. Hinayaan niyang basahin ang paninira. Pinabasa kay Matibag yung testimonya daw ni Las Cañas na wala man lang pirma, hindi notaryado. Animal na kilay na to.
yun namang ruling niya na nagustuhan ko, yung pero yung ALMC hindi pwedeng dumiretso kayo basta lang kayong magpadala dito ng records, hindi. Pupunta muna kayo sa presiding officer, sabi niya. Pupunta muna kayo sa amin kasi ad abundante cautelam, sabi niya, with caution. Punta muna kayo sa akin, dalhin nyo dito ang papeles, ang mga records, titingnan ko, tapos yung abogado sa defense, abogado sa prosecution, ay magtitingin din at kumbaga ay Kakasundo. hindi ano sila, kung alin dyan, magsisirok sila. Di ba? Pwedeng okay. maglilista sila, sisirok sila, para yun ang tinatawag sa fairness ng rules na lahat ng ebidensya naman ng prosecution ay available o nakita naman ng depensa para bigyan sila ng pagkakataon na mag-prepare naman ng kanilang ebidensya. Oo. Paano ba ang pera ay nagiging hahagip or nagiging sangkot dun sa anti-money laundering? Ang sinasabi Nakakatawa kasi na nila lang. na yung amounts of money, kumbaga kung may may allegation sila ng graft and corruption dito kay BP Sara, ay nandun ang mga Kung sino pa yung mga kurakot, siya pa ang nagbintang talaga kay VP Inday, no? bank accounts pwedeng buksan ng anti-money laundering. Si VP Sara pa ngayon ang minamani laundering. Kasi sa anti-money laundering law, ang graft and corruption ay pwede po nilang buksan doon. Pwede nga silang mag-freeze ng assets, di ba? Hindi lamang terrorism o kaya trafficking, ganyan. Pag itong impeachment, nag-allege po ng graft and corruption, which is a ground under the Constitution to impeach, pwede pong buksan o suriin ng Anti-Money Laundering Council ang mga bank accounts. Yan po ang kanilang pagkoconnect ng ALMC sa bank accounts. Kasi yes. yung iba yung tax records Yes, kasi yung iba tax po yun. records, sinasabi confidential yun. Presidente lamang makakapag-order ng Yan mga kababae, si Bangag, igugo-signal na yan. inspection noon. So yun yung pinabalik ni Senator Escudero sa BIR. So ang pinag-usapan dito sa ruling niya ay bank records. Ni Mans Carpio at BP bank Sara. records na sabay sila. Diba? Kasi ang mga bank records nila common So, ang argument ng prosecution, bakit naman isasali niyo si Atty. Mans Carpio dyan? Private person naman siya. Hindi naman siya kasali dito. Oo. Hindi prosecution, hindi Ay, defense. sinasabi ni Senator Escudero, kasi nga, Hindi, sabi ni Madam kasi ni Madam Palaka, isali. may community property sila. Ayun. Pero kasama ba rito yung dollar account? Kung meron siyang dollar account, kasama rito sa... Hindi. Sinabi ni Chis Escudero, ni Senator Escudero, na doon naman din sa SALN na law, yung SALN law, Yes. di ba? Apo. Hindi naman po SALN law ba yun o may batas siyang sinayte na hindi kasama ang dollar accounts. Okay. Di ba sa SALN meron kang peso account tsaka dollar account? Di ba may ganun ka sa SALN? Kasi yes. may ganun Opo. I had to declare. Kahit ba $2,000 lang yan, ilalagay mo talaga yan. Kasi kasama yan sa Kagaya kay Corona, hindi na deklara ang dollar account. Yan pa ang mga kababayan. Kakaunti lang. Udyat na pina-impeach sila. net assets mo di ba? Kung bibilangin talaga yung assets mo, kasama na yung cash in the bank, minus yung liabilities mo, yung mga binabayaran mo sa bangko every month, di ba? Kanya, nag-utang ka ng kotse, utang ka ng bahay, di ba? Nangutang ka ng jewelry, ganun. Ilalagay yun as liabilities. Ima-minus yan sa assets mo, nagiging net worth. Yun. Sinabi niya na hindi kasali ang dollar account. So, klaro tayo dyan? Klaro.
peso accounts lang po, pero kasama po yung mga bank accounts nilang mag-asawa. Dahil sila sa family code ay under community Bakit ikaw nag-explain yan, Gwanzon? Para pang na-defend niya, mga kababayan. property po ang kanilang mga bank accounts at Agree ka ba? Agree ka ba? mga assets ay community nilang dalawa. So, attorney, medyo kapos tayo ng oras, pero huling Hindi kami agree. Visit kami dyan. katanungan na lang. Dahil nabuksan na at may sabpina na, ano ang aasahan po natin ngayon sa impeachment court patungkol sa usaping ito? Ang gusto ko po sanang makita na yung sinasabi ni Attorney Powa, man, shotgun naman ito masyado namang fishing expedition ito. Yes, Hindi fishing na sinasabi expedition. alin dyan lahat ba? Lahat? Kaya lang yung ruling ni Senator Escudero is lahat, pati yung Si Escudero. Bakit si Escudero lang ang nagde-decide, mga kababayan? Pansinin nyo kung kaano kabayas, no? Ready na pala ang desisyon ng Escudero. Tapos, mayroon pa silang argument, mga kababayan. Kunwari, para lang sabihin naging fair sila, tapos prepared na ang binabasa ni Chis Escudero, napakahaba. Sa tingin nyo, ginawa yun ni Escudero habang nakikinig sa argument? Useless ang argument, mga kababayan. bank accounts Stupid. niya nung mayor pa siya. Sinabi ni Chis Escudero. Pero, again, dapat maisip din naman ng mga senator judges ng mga relevance niyan. Kasi naman pag kunyari sinabi pumasok itong amount of transactions, inad nila na let's say 10 years, umabot ng billion, di ba? Pero yung lumabas po, dapat bilangin din nila yon para makita nila yung neto. Kasi kung sinasabi nila na ang kabuuan ay naging billion, kasi kabuuan ng transactions yun, yung in and out, yun ang sinasabi nila, na in and out, naging billion. Sa akin, kung may pumasok na magkanong hundreds millions, tapos may lumabas din ng ilang hundreds of millions, yung neto lang noon. Specify na mga kababayan. At hindi nga dahil negosyo yan, mga kababayan, the same amount of money or yung isang source lang, mga kababayan, pwedeng ilang beses yan labas-pasok dahil sa business. Help niya, kumbaga. Lalo na pag na-explain naman Cycle na kasi yung yan paglabas nun, binili niya ng property. Okay? So, naging, yung cash in bank niya, naging asset. O kaya, yung cash in bank niya ay naging tuition fee Tama, ng mga anak niya. O kaya, hospitalization, out of pocket. Alam mo, pag may marami kang anak, marami yung gastos na hindi naman nabibilang natin pag tayo may mga anak, di ba? Yes. Tuition lang ang nabibilang mo dyan, tsaka allowance. Pero lalo na pag mga anak mo kasakit, ganyan, di mo naman Isasama yun. tinatago niyo pa ba resibo ng ospital? Parang hindi. Lalo na pag ang resibo ay 19 kupong-kupong pa. Di ba? Nung nga. mayor ako, 1986. Kung titingnan nila yung salin ko, nako, Para nag-audit na, mga yawak, mga kababayan. Makamurado na yung mga naka-imprinta doon. Oo, hindi naman natin tinatago yun. Ma-hospital ka ng ilang 10 years ago, hindi mo na tinatago yun. Diba? Siyempre, kinuha mo yun sa cash mo in the bank. Ganyan. So, ang sinabi ni Senator Escudero, ad cautelam, with caution, yung AMLC, ihatid yung record sa kanya with the responsible officer, titingnan niya, tapos ipatao, ang mga abogado will have an equal, fair opportunity to check the records. Para makaprepare po sila sa kanilang trial. Bakit may failure yung Parang hindi namin nagustuhan yung mo, Gwanzon, ngayon. Parang agree ka kasi kay Escudero. Tayo, mga kababayan, walang ka-agree-agree doon sa ginawa ni Escudero. Ipapasabina, mga kababayan, simulat 2007? Tapos hindi daw fishing expedition? Ay, nako. government dyan sa level na yan? Ano nangyayari? Kasi kung hindi bibigyan ng national government ng funding ang local, wala rin silang magagawa I mean, if the local governments are... Samantala, dito tayo, mga kababayan, kina Doc Badoy. Etong pinaggagawa ng gobyernong Bangag, mga kababayan, na ang mga LGU na
mag-a-accept kay VP Sara ha. I-welcome si VP Sara at yung mga LGU na hindi sinusuportahan si Marcos, mga kababayan, ginugulpi nila, tinatanggalan ng funding. Kagaya na lang nung sa Benguet, mga kababayan, na pumunta si VP Inday. Sinabutahe ni Bangag ang mga proyekto doon. Given funding only enough to cover, syempre may mga approvals din yan ng projects nila or ng the line items that are submitted to the national government for approval bago sila i-fund. Kung hindi nila siguro friend yung mag-a-approve or magbibigay ng pondo, hindi nila makukuha. Remember, Kaya hindi naman lahat ng LGUs ay may flood control projects kahit na mga yung talagang binabaha na lugar, di ba? They don't get that. They don't get the flood control funding for that. Yeah. And remember, there was a mayor in the Mountain Province who invited yan. the vice president to speak in the graduation, and then his funding was cut, di ba? That's right. Yan mga kababayan, sinasabi natin. For viewers right now, Nagagawa ni gusto Bangag. namin malaman ninyo kasi nagtrabaho kami kay Kapag i-welcome si VP Sara, talagang gugulpihin nila, mga kababayan. PRRD Ang layo. Yeah, malayo siya. Malayo. At saka priority. Baliktad kay Tatay Digong. Si Tatay Digong, mga kababayan, pati yung si Lenny sa Naga. Binigyan pa niya ng napakagandang airport. Nauna pa, mga kababayan, kaysa sa airport sa Davao City na hanggang ngayon maliit pa rin. Kaya sabing Tatay Digong, pangit naman, nauunahin ko yung akin. Dahil ano na lang ang masabi ng ilan. Umaasa na lang daw siya, mga kababayan, na sa ang susunod na presidente, yun na lang ang gagawa. Hindi ginawa ni Marcos Ang ginawa, nilumpo pa niya, mga kababayan, ang Davao City. Kaya yung nagsasabing, bumabaha daw sa Davao. Zero flood control project na ang binigay ni Bangag, mga kababayan, simula ng malamang simula nung naupo sa distrito ni Congressman Pulong, mga kababayan. Na dapat sana continuous yan, mga kababayan, dahil growing yung syudad na yan Sinasabotahin nila. Priority ni PRRD, ang health centers, remember when he gave 100 million a month to PGH Yan talaga, no? A month. for the rest of his term. Tapos, nung tinanong niya, mga kababayan, magkano funding ng gobyerno sa inyo? Mukhang 50 million per year lang ang binabudget ng gobyerno para sa PGH, mga kababayan, na for assistance. Tapos, sabi ni Tatay Digong, gawin kong 100. Ay, salamat po. 100. Ang laki po ng tulong ng 100 million per year. No, not per year. Per month. Ganyan, mga kababayan. Ganyan. Per month talaga. Ang daming nagkasakit, mga kababayan, na natutulungan. Pero ngayon, ang ginawa ng Bangag, 100 million. Siguro per day. Ang kinurakot. Trilyon na inanakaw Diba? So, maliit ang 100 million ang kukrakutin, mga kababayan, per So, day. ganun kalaking tulong ang binibigay ni PRRD sa health centers natin because health is one of the topmost priorities. Question, Ruth. Yeah. But okay, but isn't that a sucky way to run a government, that you depend on the good heart of the president? Are we not supposed to strengthen Dapat dapat ma-institutionalized yan, mga kababayan, Kaso lang iba ang priority ng mga Bangag the healthcare system so that it's not dependent on whoever sits there? Pag plunderer katulad ni Marcos, kawawa ang Pilipino. Should we not be spending? I mean, kasi 'di ba, itong mga insertions na to, it really encourages patronage politics kasi it's so disgusting, that pag may sakit ka na, kailangan mo pa pumunta sa mayor or sa governor o sa congressman, dadaan ka sa politiko at hihingi ka ng tulong bago ka pumunta sa ospital, di ba? Get what I'm saying? So, why do we not instead spend that money on those Wala. Ngayon, mga kababayan, ang mga Bangag kasi, iba priority. freaking insertions and put it in the healthcare system, for instance? We know the answer because they're magnanakaw sila, right? Yeah, we're not the ones in control kasi sila ang may gusto kung saan nila gustong ilagay yung money, yung pondo. Which leads me again now to another effect Terrible of the redon. impeachment trial. Very redon. There is no winner-loser here. There is only one thing very clear. The loser here is the Filipino people. Tayo ang talo. The Vice President Sara can handle it. If she loses,
The prosecution, Wala oh. Si VP Sara mga kababayan? Wala. Ano lang yan? Kung mai-impeach siya, hindi na siya makakatakbo, she will live peacefully mga kababayan. Tayo ang nawalan. Nawalan tayo ng pag-asa na magkaroon ng magandang leader at mabuting leader. of course, will rejoice if they win. Pero at the end of the day, who loses here? Ang tao, tayong lahat, mga ordinaryong Pilipino. Legislative actions na lang that have been delayed. For the consumer, I will go back because I have been advocating for the consumer. Legislative action that has been delayed for so many years since I left the DTI in 2023, hindi ko na nadinig yung continuation ng amendment ng Consumer Act. You know, the Consumer Act is actually the Bible for the consumer. And nandiyan lahat yan. And the Price Act, magkakabit yun. But these are 1992 laws. Sobrang outdated na, sobrang dami ng kailangang baguhin because we have been overtaken by events, by modernized technology. We have been overtaken by science. Ang rami ng pwedeng gawin, ang rami ng pwedeng i-amend doon sa batas na yun. For instance. Like how to test substandard materials. Example, kasi this will be kind of technical, hindi ba? Yeah. Yung testing ng substandard materials na pwedeng ilagay doon sa Consumer Act, sino talagang office, ano talagang equipment ang kailangan, ano talagang produkto ang kailangan, the most critical products for the consumers, the most prioritized products for the consumers, yun yung kailangan mo lagyan ng standards, and then who will test it, who will have the mandate over it. Daling pwedeng lagay. The penalty for violators, magkano ang penalty? The last I remember in the Consumer Act is something like 500 pesos ang penalty for each violation. 500 lang? 2020. Magbabiolate na lang sila. Kaysa sa magkukumply. 26 na 1992 pa yung law. Sa tingin mo, if you penalize them with 500 pesos, the highest penalty there is around 300,000. If you penalize a multi-billion company, steel company with 300,000, do you think they will budge? I get it. Makikinig what na you're saying. siya, So no? because of this political circus, all these important laws are nakabinbin. Set aside. Oo, Set aside. nakalimutan na sila kasi ito yung priority the impeachment trial. Remember Ruth, I told you about our friend in government. She's a high official, si Charmaine. I told her, no? Si Charmaine, naalala mo. Charmaine! Charmaine, oo. So nagrereklamo ako sa kanya, ano bang ginagawa ninyo? Ju. Tapos sabi niya, it's just politics. Ganon. Yun parati yung sagot, no? So, Just politics, tapos ang sasuffer ang mga tao. Sa kanila mga kababayan, politika lang yan. Pero ang mga tao, grabe ng perwisyo ng at tao. sobrang opposite doon sa nakita natin kay PRRD. Parang kay PRRD, nanalo na ako, magsilbi na tayo. Diba? Tsaka yung, diba yung sinasabi niya po, Bangag, nanalo na ako, silbihan nyo ako. Pagsilbihan nyo ako. Dahil ako ang niwi. Lord. ulit sa atin, dalawa lang yung hinihingi ko, wag kayong magnakaw at saka mag-serve ng maayos, di ba? Because government service is a privilege. Our appointments, di ba, are a privilege to help the country. Yes. Yeah. Hindi siya privilege eh. It's an opportunity given to us, 'di ba, para makapagsilbi, para matulungan natin ang bansa. Remember Ruth, no? I'm really happy you said that, no? Kasi I'm watching them now and I see that their understanding of power of those government posts was so different from our understanding of it. Kasi tayo noon, ang pwesto na yan ang ibig sabihin responsibilidad, duty, obligasyon, kailangan may output ka. It's a mandate. Sa kanila nakikita ko the power to enrich themselves, to steal from the people. Yung ganun ang nakikita ko. And parang for me, nakakatakot yung nakikita ko ngayon na these positions are being used to abuse the people. Kasi it sets a precedent already eh. Ayan na eh. No, nakikita mo si Matibag, abusado.
'di ba? Nakikita mo yung mga supposedly, like for instance, the DOJ or even the Ombudsman, the very embodiment of partiality and injustice. Di ba? So we're there, no? Unlike nung time ni PRRD, ang liwanag na public service. Kaya nga si PRRD, remember when he stepped down already, di ba? What did he say? He said, maraming salamat, ginawa niyo ako president. Yeah. Because even with us, di ba? Kasi mga kababayan kami ni Yusek Cruz, magkasama kami nito talaga doon sa tinatawag ni Cabinet Assistance System. Ang ibig sabihin nun, once a month nagmi-meet kami para ayusin yung cabinet meetings ni PRRD, so ng cabinet, no. So inaayos namin yung agenda sa amin magpe-present para pagdating na kila PRRD maayos na. So yung oras ay well used para sa Pilipino, gets nyo. So ngayon nanonood kami dito, nothing is familiar, 'di ba? Even the PCO, what's that? 'Di ba? What are they doing, 'di ba? So yeah. Nung time kasi natin, everything was coordinated, di ba? Yeah, it's so Meron professional. Yeah. We had several Viber groups, depende kung kung saan ka, communications, national security, economics, peace and order, di ba? Ganun yun. Yeah. Naka-compartmentalize siya, and then there's one Viber group na lahat, all sectors, all departments, all agencies represented in that. We were so connected, no? Yeah, we were so connected and we were so aligned. That's why aligned, and it was easy to communicate even to the secretaries then. Yeah, they were also accessible. Yeah, they were also very accessible. Kaya They were also accessible to everyone, di ba? So, Ruth, my question, as a lawyer, what is your reading of the impeachment so far? after the first Article 4, Yeah. yung sa grave threats, Yeah. you would note naman it's very clear that the operative word here is the word if. Yeah. If, pag, di ba, in Tagalog, yung sinabi ni VP, pag namatay ako. So, ibig sabihin, if I die, kung hindi naman siya mamamatay, di walang threat sa kanila. Yeah. Di ba? And then, it was proven also that no complaints were filed by the alleged victims, the president, the first lady, and the speaker. Kung natakot talaga sila or na-threaten sila, why didn't they file complaints? And the complaints should be filed with the regional trial court. Hindi naman na kailangan yun umakyat pa sa impeachment court kasi hindi naman siya rin impeachable offense because it was not a culpable violation of the Constitution, if you ask me as a lawyer. Yeah, but also, di ba, the other impeachable something, the offense is that unexplained wealth, di ba? And yet, that's another article. that's another article, right? So, and yet, they didn't have any, they were just, it was like a fishing expedition. Kinuha That's lang, right? Could you explain that to us, please, Ruth? So they filed that, ano nga yun? Unexplained wealth. Yeah. As part of as one of the articles of impeachment. But the thing is, they want to use the power of the Senate to issue subpoena to the Bangko Sentral ng Pilipinas, to AMLAC, to the Anti-Money Laundering Council, and to the banks to submit documents. Ibig sabihin, when they filed that complaint, when they filed that article in the impeachment complaint ng alleged misuse of funds, hindi pa siya or They didn't have any proof. Yeah. they didn't have anything. Yeah, they didn't have anything. Yeah, kaya nga sabi ni Attorney Powa, di ba, this is a classic example of a fishing expedition because you already filed your complaint and you're still going to adduce evidence. Tsaka ka palang mag-gather ng evidence, naka-file ka na. Truth, okay, but they did the same thing to PRRD. Diba? They brought him to The Hague. They kidnapped him, brought him to The Hague. And then, when they were there nag-add pa, meron pang naglabas pa ng ad si Cristina Conti na naghahanap sila ng EJK victims, diba? Yung mga pamilya, diba? So, it's the same. So, my question to you is,
the way I feel when I'm watching that the impeachment is napapamura ako. Kasi para tayong pinagtitripan ng drug addict, ganun yung pakiramdam ko, no? The whole thing is just so ludicrous, no? So, my question to you, no? Do you see that real justice is coming for us? It's going to be given to the Vice President, no? Is it? I mean, given the propensity of the Marcos administration to really just spit on the Constitution, not follow, there's no due process, there's no nothing, no law, no. So, what are your thoughts on this? Well, even if the vice president hypothetically is acquitted, if they don't get the 16 votes, and diba, so she'll definitely be acquitted. But injustice has already been done to her. Yeah. Yes. Tapos nitong hearing na to, kahit na ma-acquit siya, nakalkal na yung buhay niya, nabigyan na siya ng stress, nakatakot-takot, nasira na yung pangalan niya, sinira na yung pamilya niya, na nabigyan na siya ng ganyang kalaking problema, naubos pa yung oras niya instead of devoting her time to her functions as vice president and to be a daughter to her father who's in jail in The Hague, and to be the mother to her children, hindi ba? Sobrang injustice na rin ang magagawa. But wait a minute. I think that you're talking as a lawyer, right? Yeah. You're talking as a lawyer, the injustice to the vice president, ganun. But as a vice president, my belief is that this is part of what she signed up for. This rotten Well, yeah. politics. So for me, the bigger injustice is on the Filipino people. Oh yeah, we're the losers here. We're the losers here, and our democracy, right? Yeah.